ito medyo may tira-tira pang moisture yung Oo. sa dating leak niya. Kaya nire-recommend namin na mapa-engine wash. Okay naman yun. Oo. Yan kasi yung ano, yung bagong ano ng sealant niya. Okay. Dapat kuya, may takbo muna siya. Ha? May takbo muna o ano yun, ma-harvest muna. Oo. Para malinis yung ano. Bali, engine wash dito sa bay na to, Oo. para matanggal yung mga tira-tirang leak niya, yung moisture, yung tulad ng ganito sir. Ayan. May Ay, moisture pa siya. Oo. Tapos yung sa ilalim. Mm-hmm. Saan ba dati kuya natagas to dito? Saan ba part dati natagas to dito? Kung natagas dito dati sir, dito. Ah, dyan. Ang part na to, Oo. ito yung sa shifting oil seal natin, sa cambio, Oo. yung sa gear mo. Pag mag-shift ka ng gear, ito kasi yung cable niyan. Oo. Dito sa loob nito, nandyan yung shifting gear niya, may Ah. oil seal doon na maliit. Oo. Yun yung parang nadurog na ho. Dito naman, ito. Ayan. Ah, ito yung pinalitan. No? Ah, ito. Yan yun. Okay. And mga original naman yung pinalit natin para mas sigurado na tatagal siya. Oo. Replacement kasi hindi yan tumatagal. Oo nga. Sandali lang. Plus, yung dito, ito yung cover lang to eh. Oo. Pag tinanggal kasi natin to, makikita mo na yung flywheel. Yan. Oo. Yung sa transmission. At tumatagas dyan sa gitna. Ah, tapos naglalabas dito. Oo, dyan siya lumalabas. Ang may problema, yung crankshaft oil seal dito sa makina, plus yung torque converter oil seal naman dito sa loob. Ayan. Ayun, Yun na rin makikita ho mo yung sa- napalitan na, no? Okay Oo, na rin lahat napalitan. yan napalitan. Automatic yan sir, set na natin pinapalitan yan once na binaba mo to. Ah, okay. Para... Kahit sabihin mong, kasi ang Walang problema, maiwan, ang problema lang kasi talaga dito, yung sa crankshaft oil seal. Oo. Yan yung malakas na tumatagas sa langis. Ah. Eh syempre, since binaba natin to, sinabay na natin yung oil seal ng torque converter para isang babaan lang. Kasi mamaya, pinalitan mo to, mamaya ito naman yung bumigay, another labor na naman. Oo nga. Sayang. So ayan yung flywheel niya, yan, yung umiikot na yan. Okay. Yan, magkadugtong yan eh. Nandun yung oil seal nito sa gitna, nakagitna yan. Tapos ito, nire-recommend ko sana kung sakali, pag na-underwash natin, ito kasi ang pangit na ng pagkakasilyado eh. Oo. Na-reseal na siya dati eh. Ah, okay. Ayan. Isasabay na ho yung pag ano? Kung sakaling meron ditong magbasa, parang nag-moist kasi siya. Ito kasi hindi to ginalaw. Oo. Ah, hindi siya ginawa. Hindi pa to sinasama. Ayan. Meron pa rin konting moisture. Pero kung sakasakali sir na magtulo-tulo ulit siya, ano na to, i-reseal to ulit. Ibababa tong oil pan. Ah, okay. Pero, gagawin yun kapag mag-change oil na ta. Ah, pag i-change Kasi sayang, itatapon kasi yung langis, ibababa to, lilinisan. para bagong kabit na to, no? Oo. Okay. Yun yung pinaka-the best, pag mag-change oil ka na lang. Isabay na yun, no? Mm. Saka ito yung sinasabi mo, no? Para pag nag-underwash, malinis yung mga ganyan, no? Matanggal yung mga tira-tira. Yan, Yung mga ito. nag-oil-oil na. Ito kasi may mga putik-putik doon nakaraan yan, kaya kinutkot na lang din nila doon. May konting ano pa rin, para mabawasin yun. Tapos yung dito, ewan ko kung makikita mo sir, yung itong part. Ay, may mga tira-tira pa kasi dyan. Pero Kasama yan sa linis, pag nilinis. Oo, Ah. i-sprayan kasi nila yan. Oo. Ay, tulad yan, ito pa, yung mga yan. Ito, Ay, oo, mga ito. basa na yan. Yan, Oo, lilinisin ito. yan pag in-underwash natin. Ito, no? Kapal nga nito, no? Kasi yan yung dating leak na gumapang. Oo. Itong leak na to, galing yan dito, sa spool valve. Oo. May o-ring Ano kasi yan? dyan. Dati ang nangyari dyan, kaya naramdaman naglilig na, may napatak, no? Pagka-park mo may naiiwan, no? Kasi yung pagbalik, yung unang kabit, dito talaga yung pinakamalakas. Natulo ka. Oo, nakikita mo yun sa rin, parang may bagong silyado na yan. Ayan. Oo, yan. Langis yung lumalabas dyan. Yan yung tinatawag natin na spool valve. Oo. Itong nasa baba niya, itong wire na to, Oo. nakasabak dyan, tawag naman dyan, oil sending unit. Oo. Yan yung nagbabasa kung may umakit na langis sa taas. Pagka wala siyang nababasa, ibig sabihin sira yan. Pero okay naman. Okay naman siya, ayos naman siya. Mag-indicate naman kasi yan dun sa taas, sa panel. Sa gauge panel, no?
Yan. Dito pa lang kasi yung pinaandar namin yung pagkatapos, may natulugan. Oo. Yung bago natin siya gawin. Oo. May natulugan yung pinaandar. Ang lakas talaga. Kaya ito yung nagiging result niya. Ayan, gumagapang yung tulog. Ayan. Kaya nag-uy-uy na dyan. Oo. Siyempre, pag tumakbo pa yan, siyempre langis gagano'n. Oo. Palo siya ng gano'n. Kaya napunta siya dito. So ito yung sinasabi ko na kailangan ma-underwash mo. Nang underwash mo naman siguro na saan? 850 sir. 850? Okay. Yung ganitong, anong sasakyan, ganitong kalaki, no? Medium size to eh. Okay. 850 siya. Tapos yan, pagka itatakbo, Halimbawa sir, in-underwash natin ngayon, Oo. then ginamit-gamit na siya. Okay naman na siya eh. Naroon test na rin naman siya nung Sabado. Okay na siya, hindi okay safe na. na. Safe na. So halimbawa, ang magiging observation natin, pag na-underwash, Mhm. gagamitin mo siya, siguro next week ibalik mo. Check natin ulit kung mayroong Chichip ulit. Okay. kumbaga dun kasi, titingnan natin kung baka mamaya may ibang part na pinanggagalingan pa ng tagas. Okay. Hindi lang dito sa ginawa natin. Mhm. Kasi bali, inuna lang kasi natin dito talaga, yung pinaka nakikita natin na malakas yung kulo niya, Mhm. yun yung una nating ginawa. Kaya pagka halimbawa, mayroon pa tulad nito, may konting moisture, pag nalinis kasi to, tapos pagbalik, nakita natin basa-basa pa rin. Pag pinsa mo nga, meron. Oo nga, nagtutubig siya, no? Ay, oil yun eh. Ano ba? Oil yan, langis dito yan sa oil pan. Oo. Yun ang kailangan pagka Kasi kung nag-change oil, makikita mo palitan, sir, yung pagkaka-refill dito, ang pangit ng pagkakagawa. Oo. Masyadong parang kala mo balas-ubas na. Parang ginanon lang eh, no? Oo. Hindi ayos yung pagkakalagay nung ano. Kaya Epoxy mga- yan eh, no? Parang hindi magano, no? Hindi siya epoxy sir, ano siya, silicone. Silicone. Napang sasakyan, no? High temp na silicone to. Hmm. Yun guys, okay na tong ating Honda Stream. Yan. Yun na lang po, kailangan siyang i-engine wash. Kasi yung nag-leak po kasi siya dati para malinis yung po yung ilalim ng sasakyan po. Yan. Forma din po nitong Honda Stream, oh. Yan. Ano ho siya, automatic po siya. Automatic siya. Yan. Saka kagandahan po nito, ano siya eh. Halos 1, 2, 3, 4, 5. Parang 5-seater po siya. Ayan. 5-seater po. Sa mga susunod na araw, pwede na natin itong ilabas. Pakinggan nyo guys, ganda rin ito na po.